mag-aaral. Ako ang inyong lingkod, si Ginang Casey Mediado. Pwede niyo akong tawaging Teacher Casey, ang inyong tulay sa pagkatuto sa asignaturang Edukasyong Pagpapahalaga. Tara na at samahan niyo ako. Isang masayang araw sa inyong lahat. Bago tayo magsimula sa ating aralin, mangyari lamang pong tumayo ang lahat para sa isang panalangin. Angelo, pangunahan mo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Bago kayo magsiupo sa inyong mga upuan, mangyari lamang pong pakipulot ng mga kalat na nakapaligid sa inyong mga upuan. Maaari na kayong umupo at panatilihin ang katahimikan. Maaari ko bang malaman kung sino ang lumiban sa klase? Mahusay at kumpleto kayo ngayong araw. Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Yung magsimula sa ating aralin, mayroon lamang akong munting paalala sa ating silid-aralan. Una, umupo ng maayos. Pangalawa, makinig ng mabuti. Pangatlo, unawain lahat. Pang-apat, magtaas ng kamay kung may nais gustong sabihin o linawin. Panglima, tumayo ng tuwid. Malinaw po ba yon? Mahusay mga bata. So, bago tayo magsimula sa ating aralin, meron ako ditong inihandang chart na naglalaman ng jumbled letters. Sa pag-aayos natin ng mga letra, makakabuo tayo ng salita. So, ano po? Kailangan ko dito ang inyong partisipasyon. Sa una, sino yung gustong sumagot? Yes, Angelo. Magaling mga bata. Meron tayo ditong nabuong mga salita. Una, kalinisan. Pangalawa, disiplina. Pangatlo, pamayanan. Pang-apat, alituntunin. Ang lahat ng mga salitang ito ay makakatulong upang maunawaan natin ang ating paksang para sa kabutihan ng lahat. Sumunod tayo. Ngayon, may ipapakita ko sa inyong mga larawan na ginagamit natin upang mapanatili nating malinis ang ating kapaligiran o tahanan. Sa inyong palagay, saan natin ginagamit ang mga kagamitang ito? Yes, Grace? Tama. Ang mga kagamitang ito ay ginagamit natin sa paglilinis upang mapanatili nating malinis at maayos ang ating kapaligiran. Ngayon, ang ating aralin sa araw na ito ay tungkol sa para sa kabutihan ng lahat. Sumunod tayo. Ang ating paksa ay may tatlong layunin. Una, maiintindihan ang kahalagahan ng pagsunod para sa kabutihan ng lahat. Pangalawa, naiuugnay ang pagsunod sa alituntunin sa pagkakaroon ng malinis at ligtas na pamayanan. Pangatlo, natutukoy ang mga simpleng paraan ng pakikisa sa gawaing pantahanan at pangkapaligiran. Meron ako dito sa inyong ipapakitang dalawang larawan. Sa tingin ninyo, ano ang napapansin ninyo sa dalawang larawan? Yes, Mary Rose? Tama. Ang unang larawan ay maruming kapaligiran at ang pangalawa naman ay malinis na kapaligiran. Sa tingin ninyo, alin ang mas ligtas tirhan sa dalawang larawan? Yes, Pedro? Tama. Mas ligtas tirhan ang malinis at maayos na kapaligiran. So, meron ako ditong inihandang maikling kwento. Pakibasa po, Mary Joy. Salamat. So, nga gabay ng katanungan. Una, sino ang gustong sumagot? Yes, Karen. Tama. Tama. Mahusay mga bata. Ngayon, meron ako sa inyong task na nakatuon para sa ating paksa. So, kailangan nyong magplano ng isang simpleng proyekto na nag-uugnay sa mga alituntunin sa bahay at paligid. So, isusulat po ninyo ang inyong sagot sa inyong kwaderno.
Bibigyan ko lamang po kayo ng 3 minuto. Tapos na ba ang lahat, class? Ngayon naman po, para sa ating takdang aralin, una, mag-interview ng isang miyembro ng pamilya tungkol sa kanilang mga alituntunin sa bahay at isulat ito sa isang papel. Pangalawa, gumawa ng isang simpleng proyekto na naglalarawan ng mga alituntunin sa tahanan at paano ito nakakatulong sa kalinisan at kaayusan. Isusulat lamang po ito sa inyong kwaderno at ipapasa nyo ito sa susunod nating klase. Bago tayo magtapos sa ating klase, tumayo po muna ang lahat para sa isang panalangin. Angelo, pangunahan mo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat, grade 3 student. Paalam!